Be aware of our kids' interests in all aspects. Kailangan alam po natin, bantayan natin, ano bang kinahihiligan ng anak ko? Ano bang mga dapat alamin sa kanila? Kailangan lalo na po ngayon, you have to know, kahit paano know their language. Ang immersion po kasi and constant interaction with them is a very effective way to win and influence our kids. Matutunan at kahit paano malaman natin, ang daming mga words yan. Mga cap, no cap. Ano ba yung cap? No cap. Meron mga, ano pa ba yung mga words na yan? Marami yan eh. Buzzed, no? When you say buzzed, ang ibig sabihin pala nun, really good. Pag narinig mo natin yung risk, ano yung risk? Charisma pala yun. Pag narinig po natin sa mga bata yung ano po yun? It's disgusting. ICK. So, pag narinig natin Ohio, ano po ibig sabihin nun? Nakakalam na, Ohio. Ibig sabihin nun, weird. Ang weird mo. Cringy. Pag narinig naman po natin sa mga bata, shish. Ano po yung shish? Shish, anyone? Something very impressive. That's shish. Oh, you're shish. Very impressive. Okay? Yan, cap, no cap. Ano po yung cap? It's a lie. No? Sinungalingan. It's a cap. Pag sinabing no cap, edi yung kabaliktaran mo, katotohanan niya. No cap, no lie. It's the truth. Pag sinabing kong goat, ano po yung goat? Siguro alam na po natin yun. Kaya wag po kayong yung mga tatay po dyan, Dad, you're a goat! Huwag po tayong ma-offend. Sinabing goat. Ibig sabihin po nun, you're the best. Acronym po yan ang greatest of all time. Yan. Ito po ang medyo nawiwirtuhan ako dito sa isang to. Phantom tax. Ano po yung phantom tax? Phantom tax, spelled F-A-N-U-M-T-A-X. Ang ibig sabihin pala po nun, stealing a portion of a friend's food or nakikagat ka din sa kaibigan mo. Phantom tax pala yun. Ang dami po, malolost in translation kayo pag nakita nyo nag-uusap yung mga bata na yun. Kaya kahit pa paano, siguro, magpasa-pasa rin tayo, alamin din natin ano ba ang language ng ating mga anak. Develop and instill healthy screen time habit. Napaka-importante po niyan. Sa TV, make a family media plan. Gawa po tayo ng schedule ng panonood ng TV. Hindi po kailangan na kung kailan nila magustuhan manonood sila. Kailangan mag-impose po tayo ng schedule. Napaka-importante po yan. Lalo na ang panonood ng sabay-sabay. Kasi magkakaroon tayo ng interaction with our kids. No? At monitor natin yung kung ano yung pinapanood nila. Make screens inconvenient. Hindi po advisable magkaroon ng TV sa mga kwarto ng mga bata. Kailangan sa living room lang o sa family entertainment room. Choose media carefully. Set firm limits. Pag meron na po tayong isinet na schedule, ipatupad po natin yun. Walang tawad-tawad. Walang dahan. 5 minutes pa, hindi. 10 minutes pa, hindi. Ban screens during playtime. So pag may physical activity po, huwag natin paggamitin ng mga tablets o ng cellphones. Sa gadget use naman, use parental controls to block or filter
internet content. Meron pong mga apps ngayon sa